Welcome to Omni on Air, the official podcast of Omni Aviation. where we dive into the real stories of aviation's finest. I'm your host, Ella. And I'm Daniel. Welcome back to Omni on Air, the podcast where we dig into the systems, stories, and people who keep aviation running smoothly. I'm Daniel. And I'm Ella. Today's episode, we're joined by members of our aircraft maintenance organization. To our guests, welcome. Can you kindly introduce yourselves po? Good day. Ako nga po pala si JM or Angelo. Hello guys, I am Mark Spencer Espinosa. Hi guys, I'm Miguel Almario. You can call me Migs. Wow. So, different stages po kayo ng inyong journey into the aircraft maintenance organization here at Omni. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng glimpse kung ano yung iba't ibang stages na yon at nasan kayo ngayon? Parang in order po kami. So Sige. basically, ako yung TLP or OJT. Siya yung baby. Ako So, yung baby. TLP means? Training to Younger us, no? license program. Okay. Yes po. Training to license. So, training. kumbaga trainee intern. Yes po. Okay. Then the next po is So, ako po, I'm a level D trainee. So, binibigyan na po ako ni Omni ng allowance. No? So, kami po'y tumutulong laging kasama ng mga regular mechanics and Okay. avionics. So, step up na siya from being Yes, just an para OJT. nadagdagan yung responsibilities namin as trainees. Okay. And the term for that, as you mentioned, for level D trainees, President Scholar po. President Scholar. Yes. Dahil nakakatanggap na ng allowances. Allowance. Okay, I see. So next po, ako naman po yung next level ni Yung Sir tatay. Spence. Yes po. So kaka-proby ko lang po as mechanic sa Full-time IMO. mechanic na Yes yan, po. sir. Okay. So, employee ka na talaga ni Omni. Yes po, ma'am. So, you can see the progression, no? Si sir ay galing ka din sa TLP program Yes ni po. Omni, correct? And you're from what school, sir? From FDSA po. FDSE. Okay. Tapos si sir, I'm a graduate of Philippine State College of Aeronautics po. Phils Sa ka. Basa Palmayo. Okay, I see. Tapos si sir, Ah, currently a trainee. from WCC ATC North Manila naman po. Oh, so Manila pa. Yes po, North Talagang Manila. nag-ano ka pa, sir, dumayo ka pa. Apo. Can we ask you why Omni? Why did you choose Omni? For me po, in my case, may classmate kami before na 2-year associate lang siya. Okay. Then, after graduation, nag-enroll din po siya sa Omni. So, siya yung nag-share ng background niya about sa Omni. Ah, And dun, ano niya naman na super effective ng training, marami siyang natutunan na makakatulong sa aviation journey namin. So, I see. nag-apply din po ako together with my friend din. So, yun. So, sa topic natin yun, mostly about safety and protocols siya. So, in your view, guys, why is protocol such a non-negotiable thing in aviation? Yung safety, yung Sino gusto mga mag-start? patakaran. Bakit ba importante ang safety? Ano ba yung number one rule ni Omni? Safety is Your our first priority. Safety is our first priority. So, when it comes to safety po kasi hindi siya napag-uusapan talaga, dapat nandyan si safety, no? Hmm. Safety is mandatory rather than Okay. kasi safety pinag-uusapan natin diyan, well-being ng mga trainees natin yung safety nila. So, kasi kapag naging negotiable si safety, parang wala lang din yung protocol mo. Kumbaga, hindi magiging maganda yung mga mangyayari. Okay. If ever na hindi nasunod yung safety protocol natin. Correct. Mas prone tayo sa errors. Yes. And when it comes to aircraft maintenance, gaano ka-importante yun? How crucial is that? So kailangan kasi doon, ma'am, hindi sapat yung salitang safe. No? Kahit na nagawa na ng mekaniko, kailangan pa rin siyang dumaan ng QC. Okay. Ano yung So may QC? quality control. Yes, also. yes, quality Okay. control. So, i-double check po, no? Dapat di sapat yung safe. Safe na safe dapat po, ma'am. Talagang ano, Safe squared. extra sure siya. Yes. Kasi Extra. we can see, diba? We can see the impacts of safety kapag piloto. Kasi kapag may mali sila na error or may deviation sa flight plan, it can cause an accident. Pero in the context of mechanics, ano yung mga pwedeng risks kung hindi tayo nagfo-focus sa safety? Siguro po na-observe ko lang din sa base.
Number one, yung unang pinapagawa sa amin after namin mag-attendance, maglilinis kami. So, Okay. kung titignan ng iba, parang normal na Normal. linis lang yan. Pero, Crucial pala yan. yes, crucial part na rin po ng safety is to have a clean environment to work on. Para iwas din po sa hazards, iwas din sa risk, and ayun, makakapag-focus ka more on your task Okay. kapag malinis yung environment na pinagtatrabuhan mo. So, mas precise yung Yeah. Mas work. precise. So parang maliit lang na step, madaling i-overlook. But it's so important. Yes, po. Yes. Especially po sa aviation, parang very crucial yung errors. Isang maling errors can be very Magdudulot ng- catastrophic. Ganun. catastrophic. That's right. And also, dagdag ko lang din kasi dyan pumapasok yung complacency eh. Yung akala natin, Yeah. very okay yung environment. So, meron kasi tayong tinatawag na Murphy's Law. So, The more you're anything, scared of something, anything the that more can likely go it's wrong, going to yes, happen. will go wrong. Will go So, ayun yung laging sinasabi talaga ng mga mechanics and ng mga supervisors namin, na kahit na maliit man yan na problem, dapat agad nating inaayos. I love that. Na-mention mo kanina yung complacency. Meron kasi mga tao, what do you say for them na, alam mo yung mga tao na just this once won't hurt. Ano masabi mo sa kanila? Wag. Hindi may mga tao kasi ganun talaga, no, na andun yung complacency na, akala, alam nag-work na. naman siya eh. Pero Akala, what if alam na, ngayon, wag pero- muna. Ganun. Yes. Paano nyo piniprevent yung ganong mentality sa AMO ni Omni? So, hindi po kasi pwede yung kailangan isang decision lang, ma'am. Hindi po pwede yun. Okay? Kailangan marami siyang dadaanan. Na process. Dito, ma'am, meron tayong mga trainees, di ba? So, yung mga duties ng trainees natin, ginagawa na po yung mga gawain ng mekaniko para matutunan nila. I see. Kahit Yeah, ma'am. OJT pa lang. Yes po. Pero of course with Mechanic. Supervision. Yes. Supervision. The mechanics. So, kahit during their OJT days, dinidrill down na sa kanila yung ganong proseso. Correct po, ma'am. Yes Meron po. bang specific na designated person or mentor ang mga trainees natin na nakatutok talaga sa kanila para ma-instill sa kanila yung mga ganong values? Paano yung system ni Omni sa ganito? Actually po, parang ang nagiging role ng level D, parang gano'n na rin. Almost Like, po, almost. Okay. basically, So, dagdag ko lang din, I'm not a mechanic. I'm an avionics po. Okay. So, aviation maintenance okay. specialist. Let's go back there, but yeah, go Again? on. So, ayun. Actually, dagdag rin sa responsibility namin is to guide the trainees eh. yes. So, of course, kailangan natin maging good role model sa kanila. Okay. So, that's So true. parang ako yung gumagawa, si sir yung nagsusupervise, then after And ko then, gawin, papacheck. Iko-QC. Ipapacheck kay sir, then mechanic po ipapacheck muna ko. and then sa QC natin. Okay, Yes. so iba pa yon. Yes, Yes. Okay. So sige. marami pong Marami Pause pong muna tayo daanan. dito. Gusto kong balikan yung sinabi ni Sir kanina na there's a difference between AMT and AVT. Yes. Can you share with us what that difference or distinction is? Ako ba? Ala, nagtinginan. Oh, sige. So, sa license po kasi, hindi avionics license eh. Okay. We call it as aviation maintenance specialist. Okay. And Specialist. sa AMS license po na yun, doon naka-under yung rating na electronics. Okay. So, ayun po yung license na ite-take namin. So, para po sa kanila, sa AMT, Sa AMT naman po, sa aircraft mechanic, so meron po kaming rating na airframe and power plant, no? Pero pwede pong kunin dun yung isa lang, airframe or power plant. Okay. Pero mas okay kung airframe and power plant. So more on, yung pong work namin or duties, responsibilities sa engine and airframe. Yung katawan mismo ng aeroplano. Yes po. Okay, I have a follow-up question there. Kapag hindi ka kumuha ng ganitong rating, does that prevent you or bar you from working on, kunwari wala kang airframe rating, hindi ka pwedeng mag-work around the airframe? Hindi po. Meron pong limits pag ganun. I Yung see. pwede niyong gawin. Okay. Kung saan ka lang certified. Yes po. Correct. So, ang main difference ni AMT at AVT, si AVT ay more on the electronic side. Yes. sa radio, sa instruments, I see. yan, sa lighting Okay. system natin. Tapos si AMT ay more on the machine, Yes. machinery Yes. and engine. Okay. Ikaw, sir, bilang you're still a trainee, you're still, Yung baby. you don't have your license yet. O, ikaw yung baby nila. Yes po. Anong path ang nai-imagine mo for yourself na you would pursue? AMT, AVT, something else? Actually po, avionics din po ako. So, that's a course that you can take sa college pa lang po. So, Okay.
avionics, baka ako na rin yung sumunod kay sir na Na magle-level D. Role Nagpaparinig model ka ba sa Omni? So, ano talaga Ikaw po naman yun. ito? baka Okay. lang naman. Okay. Ayan po. So, sa ngayon, nagpe-prepare pa po ako for my practical examination. Then, after that, For ka-up. yes po, Okay. for CAP. Then, habang waiting po siguro sa ibang application sa mga iba't ibang company, baka I'll try din po Here at Omni. Yes. Can you walk us through the process paano maging level D kay Omni? So, originally po kasi ako nag-start ako as MTSR. Okay. So, si MTSR kasi Ano ay si MTSR, sir? What does that Maintenance mean? Training for School Requirement. Ayun yung OJT na For school tinatawag natin requirement. for school. Okay. So, pero when it comes sa licensing kasi sa TLP, ang na-offer nila, training with license assistance. Mhm. So, ang ginagawa po ni Omni, prepare po sila sa ground school and then magte-take ng theoretical exam. Mm-mm. And then right after theoretical exam, pag okay na yung subjects, then we can go through sa practical exam Practical natin. Kay ka-up na yon. Kay ka-up na po. So, fully assisted by Omni Yes yung po. pagkuha ng lisensya. Pero sa practical exam, meron naman po tayong mga designated, what do you call that? DME, mga DME natin. So, mga Again, ano po yung DME? For our listeners na hindi... designated Maintenance examiner. examiner. Okay. So, mga ano po sila, mga, ano yan? Pwede ano sila eh? Proctors? Pass. Bali sila yung Alam ko mag-exam yun. sa'yo. Ano, ano sila? Pwede sa, Designated na pwedeng pag-examanan po. So, ano Okay. sila ng ka-up? Institution, Approve ganun. sila ng ka-up approve. na mag, for practical, for Okay. And Omni is one of those. Yes. po. Okay. So, sa mga aspiring AMT na gusto magka-lisensya or AVT, for example, taga Nueva Ecija, ayaw pumunta ng Manila, they can take here at Yes po. Omni. Yes po. Okay, so tama naman yung understanding Yes. natin. Okay, I see. And si Sir Spencer, you took your exam here Yes po. dahil DME si Omni. Gano kahirap, sir, sa tingin mo yung exam? If you can give it a rating. 1,000. No, bali parang advantage kasi yung training ko dito. Okay. Nung nag-take ako ng TLP kasi, 'di ba, exposed tayo sa mga gawain natin, sa mga So, masabi niyong malaking tulong yun. Yes Yes, po. malaking Kanina. tulong po talaga. Okay. Kasi Mulat ka na po eh. kumbaga parang si practical exam, yung mga ginawa mo, kumbaga dapat alam mo talaga siya dapat. Mhm. Kasi hindi lang dapat kasi knowledge yung basehan sa practical exam natin, nandiyan din yung personality, Yeah. yung Okay, characteristics. meron See? siyang gano'n Yes, na kasi aspect. license na po kasi yung pinag-uusapan. And kapag hawag mo na yung license mo, parang responsibility Kumbaga mo parang na rin kami na yung aeroplano. nurse ng aircraft. Yes, eh. yeah. Yun. Oy, gusto ko yung ano na yun, ng analogy, nurse ng aircraft. That's Ayusin natin true. yung mga mali. Dahil kayo nga naman yung nag-aalaga. Oo. Tama. I So see, kapag I see. nagka-problema So, yung aircraft, Balik tayo sa safety, no? Was there ever a moment na na-realize nyo gaano pala kaseryoso? Or magkaroon ng time na kung hindi nasunod tong protocol na to, nagdulot sana siya ng masama. Buti, inayos natin. Parang ganon. Or wala pa namang near accidents so Wala far? po. Wala pa naman pong grabe. Siguro mga minor. Minor. Parang Paano sa ba yung operation, minor na konting yan? sugat, di naman may iwasan yan. okay. May safety wire. Minsan, yung mga bagay na kala natin madali, kunyari magbubukas lang ng cowling ng aircraft, sobrang higpit, madudulas, susugat. Okay. So, yung So- mga ganong little injuries. But how crucial would you say po yung trabaho ng AMT sa performance ng mga nagtitraining para maging piloto? Siyempre, isa sa mga major ano na naman ni Omni ay training school siya for pilots. At kayo yung nagme-maintain ng mga aircraft na ginagamit Ng nila to pilots. train. So, gaano kalaking impact, sir, yung day-to-day nyo sa kung paano sila nakakalipad? Naapektuhan ba kung ilang aircrafts ang available para makapag-train ang ating mga piloto? Hindi naman po, ma'am. Kasi meron po tayo ditong progressive maintenance. Okay. Progressive Progressive maintenance ay paanong proseso ito, sir? So, yung pong progressive maintenance na yun, ma'am, yun po yung sa landing gear natin. Okay. And then, preventive po. Progressive maintenance, which is yung po yung mga 25 bars, no? 50 hours, 75 bars, saka 100 Kumbaga hours. PMS. Yes po, ma'am. Mm. So, tayo lang po, Omni lang po yung meron na ganon.
Oh, okay. So, Yes alam po. natin na safe talaga yung mga aircrafts natin. I dito sa see. So, supposed to be dapat 100 hours siya. Pero ang ginawa ng Omni, dahil regular yung flights, ginawa nilang progressive, 25, 50, 75, Laging 100. may check. Yes po. Yeah. And then do you do rounds across lahat po ng aircrafts ni Omni na ginagamit? Yes po. Okay. Kahit before pa po siya i-check ni pilot, Yes po. Pre-flight and post-flight po. Naka-check na yun. naka-check na po siya. Correct po. So, yun din po yung purpose ng parang engine run up natin every morning, every 5 a.m. in the morning. Para Ganun kaaga. Yes, Yes po. po. Kasi So, wala pa po yung araw. Nandito na po Opo. kami. Steam. Yes po. So, ano oras ang duty, sir, ng isang full-time employee ni Omni na AMO? So, pag early shift po, ma'am, 5 a.m. to 3 p.m. 3 Okay. PM. Kayo po yung nag-engine run up, yung Yes mga po, early ma'am. shift. And then, ang kapalitan ay Second yung shift mid-shift. po. Okay. Yung pong 9 to 7 p.m. 9 a.m. Okay. to 7 p.m. So, hanggang talagang, mawala ang araw. Yes po, Ay, ma'am. merong AMO sa Omni. Ano po yung reason bakit even beyond daylight, meron pa ding mekaniko on-site? Kasi ma'am, kami lang po yung pwedeng gumawa ng aircraft eh. Okay. Kami lang po yung may power nun. Oo. Kami lang Kumbaga may ma'am, powers. superhero ng mga heroes natin na pilots. ma'am. Oo, meron tayong ganong insight last Na-mention natin. conversation na ang mga mekaniko daw ay number one ng mga number one ng Ng tao. mga Kasi Yes diba laging piloto at mga cabin crew ang Unseen face. superheroes po. Yes po. Kasi sila yung nagpapalipad, pero bago lumipad yung aircraft, Sino nag-ayos ng aircraft mo? Charot. responsibility, Parang may sama na responsibility yun ng mechanics. So, hindi lilipad yung aircraft kung hindi maayos yung gawa ng mechanics. Mechanic AVO. So, huge responsibility. Ah, yeah, I Yeah. agree. Mhm, mhm. So sa inyong mga crew, paano nyo ba na-maintain yung motivation nyo knowing that that recognition is rare? Alam nyo na if success yung work nyo, it's often unnoticed or invisible. Oo. Pero yung failure nyo, if ever man, wag naman sana, it's catastrophic. Oo. So how do you stay motivated, in spite of having that kind of Siyempre, situation? siguro always look at the bright side. Mhm. Ang dami nating aeroplano na naayos, na nakikita natin, ang dami. Ah. No, kasi yung accident na yan, hindi natin maiiwasan yun. Ang magagawa lang natin is makontrol. Makontrol. And corrective So, action. Yes. Oo. So, Correct tayong natin. mga avionics, mechanic, tayo yung nagpe-prevent nun. At least that's the best recognition na pwede naming matanggap. Knowing within yourself, Yes. na Tsaka nakaprevent. iba rin po yung joy na knowing na ikaw yung nag-ayos or nakatulong ka sa pag-ayos. Yes. Iba po yung- aeroplano namin yun. So, tinatandaan yung mga tail number Yes. nila. Yes, po. Kabisa po namin kung, Ganda ano man, pala, no? kung meron man kami nasira sa aircraft na yun. Uy, best friend ko yan, yung 360. Uy, favorite ko yan. Favorite ko yan. Lagi may nasisira. Parang Medyo talaga, makulit, kumbaga, ganun. parang may pet na kayo Yes, sa yes, mga meron aeroplano. kaming kilala. Meron mga mababait, makukulit. I love that. May ganun silang May ganun terms. pala. Ang galing. Tapos parang may kaluluwa yung aircraft. Kung kausapin ninyo, Dahil lagi nyo. Huwag kang mag-i-squawk. Okay, squawk. Anong meaning ng squawk, sir? I love na may mga terms Very, tayo. jargon siya eh. Jargon, Kasi yes. sa aviation siya naririnig. So kapag si aircraft nagkaroon ng problem Hindi naasahan. na hindi inaasahan. That's the squawk. Yes, na po. sinasabi. Okay. Non-routine. Yun po yung Non-routine. sinasabing non-routine na Na issue na Yes. kailangan i-maintain. I see. And since we're on the topic of, flying also, yung dynamics nyo with pilots, ano po yung relationship nyo with our pilots? Parang may teamwork ba dyan? Meron bang part na kailangan you work with them? Or... Paano? Ano ba? Paano ba? Very lang kasi grabe na kahit na very comfortable kami sa isa't isa. Nandiyan pa rin yung Okay. professionalism. Yes. Okay. So lagi yan yung professionalism dapat lagi nandyan. Kasi maintenance pinag-uusapan diyan, safety ng Safety na. piloto, safety ni student pilot. Kumbaga buhay. Yes. Buhay ang So kahit na nakasalalay. nagbibiruan ganito ganyan, syempre yung pinaka-focus natin is yung quality ng Quality. gawain. Safety. Yes. Okay, I see. And si pilot din po ba? Meron siyang safety check sa aircraft bago niya ilipad? Yes po. Yes po. 360. Okay. Yun po yung tinatawag na 360 pre-flight Pre-flight. inspection. Pre-flight. Yes. So, even after na sign off na ng AMO, i-check pa din Apo, siya nila. Yes double po, check ma'am. na yan. So, So, talagang focus talaga step tayo by sa step so po many talaga. layers of Yes. safety. And pag nakalipad na yung aircraft, pagbalik, check naman ng mga mechanic. Okay, ano yung chine-check, sir, kapag post-flight naman? Pag post-flight, Engine. oil Usually engine. leaks. yan. Yung lights, kung meron bang busted. Mm-mm.
Okay. Kung Ang dami nga talagang layers. Yes And po. nasabi ni Sir kanina, merong before si QC, ito-check mo muna, Sir, na, Yes po. na mechanic. Ano yung process? Ano usually yung chine-check nyo? Bakit ganun kadami yung layers? Ano yung hinahanap ninyo, Sir? So Kumbaga? yung mga ma'am, minsan kasi yung mga bolts natin, meron silang specific na torque value. Okay. So, yun yung mga chine-check. Yes po, ma'am, Gano'n sila madalas. kahigpit? Ganun po ba? Kasi alam naman po natin si aircraft, vibration, grabe yung vibration ng grabe. engine Yes. natin eh. So, any-ensure na walang makakalag on air. Baka bigla umuulan ng screws. Ano? Hindi pala na-tighten ng maayos. Tsaka dagdag na rin po siguro yung kanina pang nababanggit, complacency. So kapag isang tao ay nagtrabaho, mas okay na na-check ng Che-check iba, ng iba. then na-check pa ulit. Meron ding Para- accountability. Yes. Na dapat Mamaya maayos na-overlook yung natin work. yung isang bagay. Yes, kasi pwedeng sabihin ng isa na, pwede na to. Pero yun pala, Meron pa pag palang dinouble check, hindi pala okay. Bawal yung yun. salitang okay na to. Oo, hindi Sa pwede. inyo. Bad word sa inyo yun, ano, Sir? Yes, bawal yun. Nako, lagot. Parang pag may nagsabi walang ng double. okay na to, lahat, sino yun? Sabi nun. Kapag ano. Red flag, ano? Ganun pala yung red flags nila. So, yun nga. What would you say to someone naman who thinks aviation maintenance, yung sinabi niyo, yung pag-turn ng wrench, is more than just, and what do you, how can you, ano masasabi niyo sa tao na pinaperceive yung aviation maintenance as someone just turning wrenches, paglalatero, pagsuscrew? Ano masasabi niyo sa kanila? Since kayo alam niyo yung mas malawak na Oo. na Yung concept. dugot pawis, ano? Yes. For other people, feeling nila, kaya ko din yan. Oo. Kasi basic maintenance lang naman. Oh, Is that para true? mabigyan kayong perspective. Oh, Yeah. kaya ko naman yung trabaho niya. Oh, anong sasabihin niyo sa So akin? yun po, hindi po siya basta-basta tineturn yung mga wrenches natin, no? Meron po tayong sinusunod na military standard. Yun. Okay. Military So, lahat po standard. ng work ninyo, at saka yung nasabi ni Sir kanina, may torque value pa. Yes po. Actually, meron nga po kami laging hawak na manual. Yes, no, service doing, Gagawa ka. Oh, yes. Dapat- Kasi dapat dapat lagi in reference sa manual natin. Kasi So, meron ganun tayong siya sinusundan. ka-rigorous talaga. Yes. Hindi po pwede mag-work without. Hindi lang siya basta laruan na, uy, nasira, ayusin ko to. Okay na. Hindi pwedeng ganun. And So, meron after po that- tayong ano. sorry. Ano muna. After mo magtrabaho, kailangan nyo pa rin i-log or kailangan magkaroon May pa ng tracking records pa. pa. Yes, Yes. po, kung sino yung Napakadaming gumawa nito, layers. sino yung Mm. gumawa nun. So, May so there's record. layers to it pa talaga. Oo. Very crucial yung records when it comes to aviation. talaga. Yes. Hindi lang talaga siya yung routine lang na pare-parehas ang Yes. ginagawa everyday. Akala ano. kasi nila, pag makikita nila, akala nila vulcanizing shop lang. Ayun nga ang sasabihin ko na... Notice yung military level ng precision yun. Yes, Every, po. hindi lang yun eh. Every single day. Yes. Yeah, you have parang- to show And may up. reason kung Pag-maintain bakit nun. nagkaroon kami ng license. Mm. Pinag-aralan namin kung paano siya ginagawa. Mhm. So, hindi lang siya basta-basta na, uy, kaya ko to kasi nagagawa ko naman sa motor ko eh. Hindi naman Tama, Oo, tama, pwede. hindi siya ganun. I see. Oh, I love the insights. And siguro, ano po yung ginagawa ninyo as a practice, no? Lalo na sa mga incoming trainees pa lang, para ma-reinforce sa kanila na dapat safe lagi, na dapat focus, na dapat, paano ba yung steps ni Omni to reinforce that? Kasi pwedeng estudyante sila, hindi sila masyadong aware na ganito pala ka-rigorous dapat. Paano nyo ini-instill sa kanila yun? Every morning po, after namin mag-attendance, Meron tayong merong safety briefing. Halos Briefing. makabisado na. Araw-araw po yun. Yeah, alam So, yun yung ng mga buong trainees team? natin. Yes, Ay, yes, magkakasama. yes po, sama-sama. Can you give us an example po paano ginagawa yung safety briefing? So, Sino po ba nagli-lead niyan? Mga trainee rin po. Ah, ODs. trainee so, din. may, Okay. may card po yun So, na dapat si babasahin. Sir ang mag-example. So, i-walk through nyo po yung steps, ano? So ganun yung siya. safety briefing kasi na yun, safety briefing card, nandun yung mga kailangan namin laging tandaan. So lagi namin binabasa yung kahit sobrang haba. Mahaba siya. Mahaba po. Hindi Isang siya buong na page. Maliit, Isang buong- ay konti-konti lang eh. Mahaba talaga siya na ganyan. Isang buong page siya. Okay. Actually, baliktad. Yes. Oo. Kahit araw-araw po. mga Araw-araw. binabasa. Every po day, yun. Yes, Yes. day. Wow. Kahit yung mga regular na gawain, nandun pa rin na dapat ganito talaga para Actually, even yung mga ma-instill mechanics natin, laging binabasa rin yun. Laging nakikita. Kahit full-time na. Yes. I Yes. see. So, ganun po yung safety sa amin. Parang natural na po siya sa amin. Nagiging natural siya. Opo. Muscle memory na Muscle din. memory. Opo, yes. Dahil Correct. araw-araw. Kumbaga yun yung flag ceremony niya, Yes, sir. opo. Okay. Bawal po magtrabaho without that. Tapos Okay. kailangan super attentive ka rin talaga. Hindi ka pwedeng... So I can only imagine yung ganyang environment, very high stakes nga. So when it Yes. comes to your Mm.
mental health naman to approach this. Wala magre-relapse. Yung pag-approach nyo sa gantong high stakes na environment, kamusta naman? Yung stress, syempre andyan yung pag-burnout. Paano nyo naman na-handle? Ay, nako. Ayun. Sa pressure. Hindi, actually, ito pa lang po na Yung tissue ko way nasa... ng pag-usap namin, yun nga po, yung relationship with the mechanics. Actually, malaking bagay na po yun, yung Totoo. pagiging Yung bond comfortable, yes. The support system mo din Yes. sa Yes. organization. Lalo na kasi, aminin natin, professionalism, araw-araw natin kasama, mapapagod tayo maging professional. So, syempre, kailangan no, magkaroon din tayo ng comfort with one Ibaba another. yung wall paminsan-minsan. Banding ba? Yeah, kung mga banding. Yun na rin siguro yung sinishare nyo yung mga pinagdadaanan nyo. So, alam nyo yung hirap ng Tama. ano nyo. So, Nakaka-relate sila, kumbaga. Yes. Meron So- nakaka-intend. so parang minsan mas nakaka-motivate na hindi lang ikaw din yung Nakaka-experience na. Tsaka kahit pa paano yung, kunyari yung background ng kasama mo, if ever man na may time na hindi siya very focused sa work, alam mo bakit? Parang nagigets Amin mo siya. May pinagdadaanan empathy kayo niya. sa isa't isa. Yun din po yung naging dahilan bakit dito pa rin po ako nag-work. Same po, same. Nakaka-touch Kasi- naman yes para po. sa Iba po ano, kasi tao environment Yes, dito. iba po. opo, Very totoo. welcoming. Low Tinatanggap level ka. po yung toxic environment dito. Yung pong mga ka-work, hindi mo po sila matuturing na ko-work mo. Parang mga Tropa din. kapatid, Tropa. kaibigan Yes. yan. So even after shift, even outside ng bounds ni Omni, Yes po. you guys are helping each other. Yes. Yes po. I can see put naman those based on how you insights. speak Oo, sa isa't kung paano isa. sila Opo, Para kayo ano pa magkapatid. po parang ako pa yung pinaka-baby. Si Sir, seniors ko pa po sila, pero parang yung turingan namin parang tropa-tropa lang. Actually nga po, kababalik ko lang, Oo. ngayon ko lang po siya naabutan ulit dito. Actually, not ulit kasi ngayon ko lang po talaga siya naabutan dito. So, buti na lang. Pero iba na yung level of Yes. closeness. Naabutan ko si Sir nung after niya Matapos na ako ng mag-practical, training nun. sumayaw siya nun eh. Sample Parang naman. gusto ko makita yung sayo na yan. Nakita mo pa pa. Di po Subscribe natin na lang po kayo sa i-end to YouTube hanggat channel ko. Ang saya naman, nakakatuwang makita, no? Yung totoong layer of Yes, friendship within. So, I love that we surface so many insights mula dun sa progression, sa safety. Siguro as a closing na lang mga sir, ano yung maa-advise nyo sa mga trainees or siguro kahit hindi pa sila trainees pero nangangarap na makahandle ng eroplano, anong masasabi nyo sa kanilang tip or guidance? Tara na. Start tayo kay baby. Okay, from baby, no? From our trainee. Siguro know that aviation is walang katapusang pag-aaral. Kailangan Correct. alam mo yung systems ng pinagtatrabahuan mo. And Non-stop consumption especially of knowledge. sa atin ngayon, Cessna, trainer aircraft pa lang, pero what more kung Nasa wide body na. nasa wide body, narrow body, mas maraming systems yon, mas kailangan mo ng tiyaga talaga. And Okay. kailangan nandun lagi yung presence of mind mo, knowing na every mistake can lead to something disastrous, ganun. Catastrophic. So, yun, kailangan mo rin ng... Be ready for it. Yes. Ano. And yun, kailangan mo talaga ng fuel. Fueled by passion. I love Yan. that. Yun, fueled by passion. Wow. Hindi natin ako Oh, magsasalita. sundan mo yan, sir. Tapatan mo yun, Sir Spence. Pinauna niyo ako eh. Hindi. Sa mga aspiring ano ba? AMT, AVT. AMT or EVT, alam ko naman na habang nag-aaral pa lang kayo, actually, akala natin wala tayong alam eh. Kasi talaga matututo pa lang po talaga kami pag nandito na sa training sites. Training center. So, mag-aral lang kayo na mag-aral kasi pagbalik nyo dito, mag-aral ulit kayo. Hindi, tiyaga. No? Okay. Tiyaga. Kasi, Pag may tiyaga. may nilaga. Hindi, tiyaga lang kasi, ako rin nung una, akala ko wala akong alam eh. No, so, nagulat na nga lang din, level din na ako. Oo, no. Nagkaroon na ako ng license. So, talagang, nasa tao talaga yan. Kapag Yeah. gusto mong mag-success sa buhay, sa-success ka. As Kung long gusto as mo meron sumakses, tayong Success tama. andun tayo eh. Okay, kay sir naman na naging full-time employee ha, mula sa pagiging intern kay Omni ngayon, full-time employee na. So, sa mga younger me, no? Younger me. Yes. galingan nyo, guys. Okay po. So, expect nyo
yung mahirap talaga yung dadanan. Mhm. No, maraming pressure, kaba sa pag-exam, lalo na sa exam natin. Mhm. Kasi habang nag-exam, nasabi nga, 'di ba, yung habang nag-exam ka, nakikita mo yung mga scores mo. Mhm. So, yun yung number one mong kalaban doon, yung takot. Takot. So, kailangan i-overcome mo yun. Mhm. Kasi, kapag mekaniko ka na, magre-release ka ng aircraft, hindi mo alam kung anong mangyayari, di ba? Tama. Wala na nag-check ng papel, ano, sir? Yes po. It's up to you na talaga. Naalala ko lang, sabi sa akin ng supervisor ko, kapag may gagawin tayong maintenance, lagi niyong iisipin yung safety ni passenger, Yun. safety ni pilot. Safety. Ayun. I love that. I think that's such a great insight to end on, ano. Alright. From this conversation, we were able to see and surface just how nuanced and layered, ano, yung work ng mga AMO natin. So, thank you so much to our guests po for being such lively, ano, conversation partners with us. Feeling We ko really tropa niyo na appreciate rin ako. the time. Saan ba yung Oo. office niyo? Daan ako doon. Sige lang po. Let's go! So, we'd love to see you again soon, ano, sa Omni. Salamat po. Alright, So, there you have it. So every aircraft that takes off is a vote of trust in the hands behind the scenes. And those hands, they follow protocol for a reason, they bond for a reason, they jive together for a reason. so this has been Omni On Air. Thank you so much for listening. Until next time.